きたらなんて言おう。Ayon kay Siri, namatay ang partner ni Geno sa isang laban noong nakaraang araw. Dahil dito, inutusan niya sina Geno at Method na pumunta sa Northern Plateau para kalabanin ang mga demon. Lumapit si Method kay Geno at sinabing inaasahan niyang makatrabaho siya, sabay alok ng pakikipagkamay. Pero hindi ito pinansin ni Geno at sa halip ay sinabi nitong huwag siyang maging pabigat sa kanya. Dahil dito, si Siri na mismo ang nagsabi na magkamayan silang dalawa, kaya napilitan na rin si Geno na tanggapin ang pakikipagkamay ni Method. Natanong ni Geno kung isa bang mabuting tao si Method, pero tila hindi nito maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Geno na ang dati niyang partner ay isang mabuting tao, ang eksaktong kabaligtaran niya. Lagi itong nakangiti, tinatrato siya na parang matagal na silang magkaibigan, at may personality na natural na nakakahikayat ng mga tao. Namatay ang partner niya habang pinoprotektahan ng isang bata, at dahil doon ay nabigo silang patayin ng demon. Dahil dito, napatanong si Method kung bakit siya ang napiling maging partner niya. Sinagot naman ni Geno na hindi niya alam dahil desisyon yun ni Miss Siri. Dagdag pa ni Geno, karamihan sa mga first-class mages na ipinapadala sa Northern Plateau ay mas mahilig makipaglaban kaysa kumain ng 3 beses sa isang araw. Kaya sinabihan niya si Method na sana ay hindi ito humantong sa pagiging katulad niya. Sinabi ni Frieren na bago sila magsimulang maghanap ay magpalitan muna sila ng impormasyon. Sumang-ayon si Method at sinabi na base sa bakas ng magic at iba pang ebidensya, may 4 na demon na umatake sa village at bigla na lang naglaho pagkatapos. Isa sa kanila ay isang demon general na pumatay sa mga knights gamit ang 4 na espada. Natanong tuloy ni Stark kung ano ba ang demon general. Ipinaliwanag ni Frieren na ito ay isang lubhang bihasa at may karanasang mandirigmang demonyo na lumalaban sa pamamagitan ng pag-enhance ng kanilang physical abilities gamit ang makapangyarihang magic. May ilan pang ang general sa Demon King's army na mas malakas pa kaysa kay Aizen. Dahil dito, napatanong si Stark kung masama ba ito para sa kanila. Tinanong siya ni Frieren kung nakalaban na ba siya ng swordsman na kayang gumamit ng 4 na espada. Sinabi ni Stark na hindi pa, at kahit si Frieren ay hindi rin. Kaya sa tingin niya, iyon ang dahilan kung bakit natalo ang mga knights. Isang batang demon ang tumawag sa isang nilalang na si Lord Revolt at sinabi na nahulog na sa kanilang patibong ang mga biktima, isang warrior at 3 mages. Kampante pang sinabi ng bata na kaya nila itong talunin at tinanong kung sisimulan na ba nila ang pag-atake. Ngunit sumagot si Revolt na huwag muna dahil may masama siyang pakiramdam. Sinabi niyang hintayin muna nilang maghiwa-hiwalay ang mga ito. Pagkatapos ay inilabas ni Revolt ang kanyang 4 na espada at sinabing may napansin siyang isang bagay habang winawasak nila ang mga villages sa Northern Plateau. Nagtanong ang bata kung ano yon, ngunit napangiti lang si Revolt. Sinabi ni Frieren na simulan na nila ang paghahanap sa mga demon. Ngunit nang palis na sila, sinabi ni Geno na kailangan pa ng Chivalric Order of Norm na kolektahin ang mga bangkay, kaya dapat may maiwan muna hanggang sa dumating ang mga ito. Dahil dito, sinabi niyang siya na ang may iwan. Kasabay nito, sinabi ni Revolt na may habit ang mga humans na manatili muna sa village para protektahan ang mga bangkay. Nagtanong ang batang demon kung bakit nila iyon ginagawa, ngunit sinagot lang siya ni Revolt na hindi na nila kailangang malaman ang dahilan. Nalungkot ang bata dahil gusto niya talagang maintindihan ito. Nagtaka tuloy si Revolt kung bakit siya interesado sa mga humans. Ipinaliwanag ng bata na minsan ay kumikilos ang mga tao ng hindi lohikal at hindi makatwiran. Pero sinabi pa rin ni Revolt na hindi nila kailangang alamin kung bakit. Bigla namang naalala ni Revolt ang isang kwento tungkol sa isang kakaibang demon na pinag-aaralan ng humanity. Dahil dito, natuwa ang bata at nakiusap na ikwento pa niya ang tungkol dito. Sinabi naman ni Revolt na kung sa tingin niya ay makakatulong iyon sa bata, ikukwento niya ito. Natanong ni Method kung may iwan ba siya mag-isa. Sinagot naman siya ni Geno na darating din ang Chivalric Order of Norm at pupuntahan na lang niya sila pagkatapos makolekta ang mga bangkay. Pagkarinig nito, nagsimula nang umalis sina Frieren pero nanatiling nakatayo si Stark at naglakad papunta kay Geno. Sinabi nitong may iwan din siya. Kaya natanong ni Geno kung nagbibiro ba siya, ano raw ang gagawin ng mga kasama niya kung wala silang frontliner. Agad namang binalik ni Stark ang tanong kay Geno. Sumagot si Geno na hindi iyon magiging problema sa kanya dahil kaya niyang makipaglaban kahit walang frontliner. Sinabi naman ni Stark na kaya rin iyon ni na Frieren at tinanong sila kung sakaling lumala ang sitwasyon ay makakatakbo ba sila. Sumang-ayon naman si Frieren. Pero si Geno ay hindi pwedeng tumakbo dahil para na rin itong pag-abandona sa village. Dahil dito, wala na siyang nagawa kundi sabihing bahala na si Stark sa gusto nitong gawin.
Bigla na lang sinabi ni Geno kay Stark na isa itong mabuting tao at may nakilala na rin siyang mga taong katulad niya at kadalasan ay hindi nagtatagal ang kanilang buhay. Sinabi naman ni Stark na para sa kanya ay mabuting tao rin si Geno. Sinusubukan pa rin itong depensahan ng village kahit nawasak na ito, samantalang siya ay hindi nagawa yon. Ngunit sumagot si Geno na ginawa niya lang ang nararapat para magbigay ng kapayapaan sa Northern Lands. Marami na raw siyang napatay at tinalikuran ng mga tao, at sa tingin niya ay iyon ang nararapat para sa kanya. Hindi siya nakakaramdam ng lungkot kahit nawasak ang lugar na kinalakihan niya, wala siyang maramdaman. Nananatili lang siya sa village dahil sa tingin niya ay iyon ang dapat niyang gawin. Naalala naman ni Stark ang minsang sinabi ni Frieren na maraming tao ang tinatawag ang Northern Plateau na kanilang tahanan. Sinabihan ni Frieren ang kanyang mga kasama na mula ngayon ay iwasan na muna nilang gumamit ng long-range detection dahil maaari rin silang matrace pabalik ng kalaban. Dagdag pa niya, magdaldalan na lang muna sila habang naglalakad. Nagtaka si Fern kung kailangan pa ba yun at nasabi na parang wala namang pag-aalala si Frieren. Ipinaliwanag naman ni Frieren na ang communication ay nakakatulong para gumanda ang teamwork. Dahil dito, napatanong si Method kung pwede niya bang haplasan ang ulo ni Frieren. Ayon kasi sa kanya, mahilig itong humaplos ng ulo ng mga maliliit na babae, pero hindi siya pinapayagan ni Miss Siri na gawin iyon ng madalas. Pagkarinig nito, agad na dumikit si Frieren kay Fern at sinabing siya ang mas matanda sa kanila, na agad namang sinang-ayunan ni Fern. Ngunit naglabas si Method ng isang libro at sinabing may laman itong spell na kayang pigilan ang pagkahulog ng mga nabasag na shell kapag nagbabalat ng itlog. Agad itong tinanggap ni Frieren at nakangiting sinabi na pwede na siyang haplasan ni Method hanggang sa magsawa ito. Tuwang-tuwa si Method habang hinahaplos ang ulo ni Frieren at nag-request pa kung pwede rin niya itong yakapin. Pumayag naman si Frieren kaya agad siyang niyakap ni Method. Si Fern naman ay napapatitig lang at sinubukan pang hilin si Frieren palayo pero napakahigpit ng yakap ni Method. Habang nag-aagawan ng dalawa na parang malapit nang mapunit ang katawan ni Frieren, bigla nilang naramdaman ang aura ng kalaban. Dalawang demon ang nakalutang sa ere at ayon sa babaeng demon, napansin na nila ang grupo. Kaya natanong ng lalaking demon kung magsisimula na ba sila. Binigkas nito ang salitang Nebiladora at unti-unti nabalot ng hamog ang kapaligiran. Isang pag-atake ang ginawa ng demon patungo kina Frieren, Method, at Fern, ngunit agad naman nilang naiwasan. Sunod-sunod ang pag-atake ng mga demon at dahil dito, nahiwalay si Method kina Frieren at Fern. Nag-uusap ang dalawang demon, sinabi ng babae na siya ang haharap kay Method habang ang lalaki naman ang makikipaglaban kina Frieren at Fern. Napansin ni Fern na may kakayahan ng dalawang demon na lumipad at tinanong kung ito ba ay isang flying magic. Tulad ng sinabi noon ni Frieren, 40 years ago, ang mga demon ang nangingibabaw sa kalangitan at hindi pa rin nawawala sa kanila ang skill na iyon. Napansin din ni Frieren na bihasa sa pakikipaglaban ang mga demon para silang miyembro ng Demon King's Army. Naramdaman ni Frieren na kaharap na ni Method ang kalaban at sinabi kay Fern na siya ang bahala sa pakikipaglaban. Natanong ni Fern kung bakit at sinagot siya ni Frieren na ang trabahong inata sa kanila ay para sa first class mage. Hindi makapaniwala si Fern pero tiniyak ni Frieren na hindi ito magiging problema at kaya niyang talunin ang kalaban. Itinuro pa niya ang isang direksyon at agad namang naunawaan ni Fern ang ibig sabihin. Sa pag-atake ng demon, madali itong naharangan ni Fern. Ayon naman sa kanya, chamba lang iyon dahil nakapag-react lang siya nang tinuro ni Frieren ang paparating na atake at sinabi niyang hindi niya madetect ang galaw ng kalaban. Napasabi rin niya na mas mahusay ang kalaban kaysa sa kanya, ngunit tinutulan siya ni Frieren at sinabing hindi lahat ng first class mage ay kasing dedikado sa mga pundasyon gaya niya. Nakangiti pa niyang sinabi kay Fern na kaya niyang talunin ang kalaban. Samantala, inalok ni Stark si Geno na kumain ng isdang nahuli niya. Ngunit tinanggihan ito ni Geno dahil baka magalit sa kanya si Method na sinabi noon na hindi mabuti sa kalusugan ng pagkain sa gabi. Habang kumakain si Stark, natanong niya kung kilala ba nito ang demon na umatake sa village. Sinagot siya ni Geno na ang demon na may kakayahang makipaglaban gamit ang 4 na espada ay bibihira lamang. Ang Divine Revolt ang demon na pumatay sa partner ni Geno. May kakayahan itong palitan ng bigat ng espadang ginagamit nito, minsan ay sobrang gun na parang balahibo, minsan naman sobrang bigat. Tinatawag ang mga sandatang ito na the Divine Cleaving Swords. Dahil dito, sinabi rin ni Geno na ang magic ay may kakayahang lumikha ng bagay na hindi dapat nag-e-exist. Habang nag-uusap sila, naramdaman nila ang papalapit na demon. Agad itong umatake, at kinalaban ni Stark. Napansin niya na may 4 na espada ang demon. Tulad ng inaasahan, pinoprotektahan nila ang village. Sinabi ni Geno kay Stark na si Revolt ang kanilang kaharap ngayon.
Nagsalita si Revolt at tila pamilyar sa kanya ang first class mage, tinanong nito ang kanyang pangalan, ngunit hindi ito pinansin. Sinabihan na lang niya si Stark na simulan na ang laban. Muli, tinanong ni Revolt ang kanyang pangalan, at sinagot niya, ipinapahayag mo ba ang pangalan mo bago puksain ang isang peste? Dahil ayaw ipaalam ni Geno ang kanyang pangalan, nagpa siya si Revolt na tapusin na ang peste sa harap niya. Sinimulan ni Revolt iwas-iwas ang kanyang 4 na espada na sinasalag naman ni Stark. Aatakehin sana ni Revolt si Geno, ngunit mabilis na kumilos si Stark at dinepensahan siya. Nagpatuloy ang laban, at isang espada ni Revolt ay pinabigat nito, ramdam ang impact ng bumagsak, pero naiwasan naman ni Geno. Napakabilis ng kilos ni Geno, at tumumbling-tumblang pa. Habang nasa himpapawid, binigkas ni Geno ang salitang Die Guard Knock, at lumabas ang tila mga pakpak sa kanyang likuran, ang tinatawag na Yellow Wings, na agad namang pumukaw sa interes ni Revolt. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.